Alright, magandang araw sa inyong lahat dyan mga taga Davao, Mindanao, Visayas, Luzon. Alam nyo ba na Pilipinas at buong mundo na may mga Pilipino. So magandang araw sa inyong lahat dyan. Sana okay ho kayo. For today's video, pag-usapan ho natin itong pagbabago ng skyline ng Davao, pagbabago ng landscaping ng Davao City. Kasi ang daming mga bagong mga tayong mga building, mga gusali. Alam nyo ba na itong si Tatay Digong ay di ba nagtrabaho siya sa Manila for 6 years. Alam niyo ba na pagka-uwi niya after niyang magtrabaho sa Manila, syempre baba na siya sa kanyang trono, sa kanyang posisyon. So balik Davao na siya. Alam niyo ba na naninibago sa lugar? Nalito siya, nawala, no? Na loss of direction ho yung ating abang lingkod na si Tatay Digong. Kasi nga ang dami yan mga nakikitang mga establishments, mga commercial area sa Davao City. Na yan na nga, which is indication ng progress, prosperity ng syudad. Kumbaga parang nagbunga yung kanyang mga pulisiyang ginagawa sa Davao City. So nawala siya, like parang na loss of direction, parang hindi na niya masyadong matandaan ang mga lugar-lugar, lalo na yung mga landmarks, no? Kasi ang mga landmarks back in the days, sabihin natin early 2000, Marco Polo Hotel, Royal Mandaya Hotel, Ateneo Davao University, San Pedro, gano'n, di ba? Mga San Pedro Cathedral, mga 2010, no? Yung mga tower, no? Yun? Price Tower, Business District, yung Landco. Yun na yung mga matatawag natin isa sa mga landmark natin. Pero this time, meron na tayong mga makikita mga high-rise buildings, no? So yun, kay Tatay Digong ho yun na storya. Pero yung akin naman na bila isang Galada Explorer, ako marami na akong mga pinagkakaabalahan sa buhay, no? Like umalis ako ng Davao City back in 2009. Oo, ako naglakbay papuntang Manila by land, no? So ako nag-explore sa Tagum City. Pinakauna akong labas sa Davao City, it's Surigao City, Butuan, tapos ako nagliti, Samar, Bicol, tapos Quezon Province, Lago, Calabarzon, tapos Manila. So pagbalik ko sa Davao City, so ako katapano namangha, no, sa mga ilan na mga gusali. That's 2012 sa Davao City na ang daming mga naipatayo. Pero ditong huli lang din naman, balikan natin fast forward to 2016 hanggang 2019, 2018, 2020, gano'n, no? So hanggang ito na ngayon, ang dami kong mga nakita dito ng mga under construction ng mga gusali building sa lugar na to, no? So we are situated pala dito sa may Barangay 9B, Poblacion District, Davao City. So itong lugar na to dito dati, meron kaming mga dinadaanan, meron kaming pinupuntahan somewhere in Ladislao. Yan, may mga birthday, gano'n, no? May mga inuman, mga kasamahan sa trabaho. So may mga nangungupahan dito na area. So ang ginagawa namin, parang may shortcut dito na area. Ngayon, parang hirap nating hanapin kasi nga may mga bagong establishment na nakatayo. Gaya to, for example, yan, no? Yan yung building na yan. Ito. Tapos meron pa dito, no? Asa na yun? Tingnan natin. Yan, no? Oh. Wala naman yun ng araw. Di ba ang galing, no? So shout out mga taga 19B, San Antonio or Santo Niño. Oh, so ito yung lugar ko ninyo, no? Hillside kung tawagin. Oh, ang dami ng mga high-rise buildings na may kita. So yan na yun, parang parte yan ng Abrisas Tower. So punta pa tayo dun sa unahan dito sa may daanan shortcut papuntang Ladislao. Kasi doon natin makikita yung mga bagong gawa ng mga gusali. Ito, di ko alam kung anong building to, anong gusali, no? Anong company. So wala na, di ko na mahanap yung yung shortcut alley. Maliit lang na alley talaga siya, like tao lang makakapasok. So di ko na siya mahanap kung alin yun dito. Yung shortcut doon sa may sa may gym. Oh. Di ba may mga gusali, mga high-rise buildings bagong gawa. Siguro may mga nakatira na din yung mga lugar na yan, mga building na yan. Di ba? So nabago na. So shout out mga taga rito. Oy, kila pala, no, si Ma'am nakalimutan ko. Sir Jose. Si Mr. and Mrs. Jose. So ito yung ninyo, lugar. Ismael. Ito yung lugar ho ninyo dati. Marami ng mga nakatayong gusali. So kung si Tatay Digong na loss of direction dahil nga sa panibagong landscape sa Davao City na masyadong malayo back in the days, no? Back in the 90s, early 2000. Ako din naman ganun din, no? So parang ako ito nga, nawawala na tayo, no, sa dating dinadaanan natin na mga shortcut na alala ko lagi. Ngayon wala na, hindi na siya existing, or baka andyan pa pero nabago ngayong yung set up ng lugar dahil sa mga additional na mga high-rise buildings, no, mga establishments na nagsitayuan sa lugar. And so kayo na rin siguro, no, panigurado loss of direction or hindi niya na siguro maalala masyado ang inyong lugar. So may nakita na ko ditong daanan, di ko alam kung ito na ba yun, pero possible, baka try natin kung ito ba yung dati natin dinadaanan, shortcut sa kabilang kalye.
So confirm ito nga yun, yung hinahanap natin na shortcut dati. Ito yun, wala na, dami ng mga high-rise buildings, di ba? So yung skyline dito na bago, nag-transform. Di ba? Maliit lang to na alley. Tapos meron tayo dito nga, lalakad lang tayo mamaya. Sa unahan nito, may mga hagdanan. Yan o. Good luck. Alright. So, ito yung itutukoy ko sa inyo na dinadaanan namin dati. Kasi bandang unahan yun, may birthday, inuman. Yan. Tapos paglasing na, katakot, pwede kang mahulog sa bangin. Ano, didiretso ba tayo? Huwag na lang siguro, no? So, ito yun, no? Ito lang yung isa sa landmark na dinatandaan namin dati. So, pag pupunta kami ng El Reo, dito sa may 9B, Poblacion District. 19B pala, 19B, yan ang nakalagay. Hindi pala 9B. Sorry naman. So, Barangay 19B. So ito yung pinaka-landmark na tinatandaan namin, Davao Alliance College. Pero ngayon ang dami na, no. So pwede mo na dudungaw ka na lang, titingala ka na lang diyan, no. Makikita mo yung ganyang building na di mo alam kung anong pangalan. So, di ba? So dagdag landmarks, ang dami na ng mga landmarks dito na pwedeng magiging palatandaan na ikaw ay malapit na sa iyong birthday na pupuntahan, no? Di ba? Shout out sa mga taga El Reo, taga Bacaka, taga Garcia Heights. Ito ho yung lugar ho ninyo ngayon. Malaki na ang pinagbago ng inyong skyline area. So yun na nga, no, at nakita ho natin ang pagbabago ng landscape dito sa area, sa vicinity na to, dito sa may Bahada, JP Laurel Avenue sa Davao City. So particular dito sa may Garcia Heights, dito sa may Bahada, no, sa may Imcor. Dati Imcor lang kasi ang gusali na makikita ko natin dito. Ngayon may mga Abrisa de Ayala na, may mga ganyan na mga gusali. So yun, no, ulitin ko lang, kung si Tatay Digo nga na 6 years lang siyang nawala sa Davao City, no, dahil sa kanyang pagtatrabaho bilang isang national employee, no, tawag ba yan, national government. Basta nagtrabaho siya sa national bilang pangulo. So pagka-uwi niya sa Davao City, medyo naninibago na siya, or talagang nalo-loss of direction na siya. Nawala na siya sa kanyang alaala, no, yung mga lugar. I mean, ano pa tawag dyan? Yung, basta parang nalo-loss direction siya kasi hindi niya makita yung mga landmarks niya dati na pinakatatandaan na kapag yun ay makita nila, o di ba? Kahit hindi nila, tayo, pag may mga nakikita tayong mga landmarks dati ng mga, for example, simbahan lamang, ngayon kasi hindi na natin sila matatanaw from afar kasi nga natatabunan na siya ng mga gusali, ng mga ibang mga buildings, no, ng mga establishments na nagsisulputan sa lugar. So yun ay dahil na nga rin talaga sa progress, no, sa parang sa positive impact ng isang lugar, no. So paano ba yung mga positive impact na yun, or ano ba yung positive impact, no, dahil sa mga ginagawa nilang mga rules and regulations, mga polisiya nila. So nagbunga ang lahat. So naging na siya, naging best city to live, or parang best city to be visit, child friendly city, mataas ang purchasing power, kaya nagiging siya, business, no, favorite ang Davao City. So parang number 1 sa mga investment, no, naging paborito nila ang Davao City na pagtayuan ng mga negosyo. So katunayan nga dyan, hindi ko alam kung ito ay tama, pero parang Davao City yata ang may pinakamalaking Ayala na property. Yan na nga, yung 130 plus hectares sa may Toril, Davao City. 10 billion pesos ang kailangan na doon, proposed budget para mag-develop ng mga gusali, mga building, condominiums, eskwelahan, lahat, no, hospital. So Davao City is siya, talagang nagbabago talaga. Ang bilis, napakarapid ng kanyang growth in the changes. Napakarapid ng kanyang ng kanyang
pagbuboost no ng kanyang economy. Grabe. So Duterte na talaga ang may kakayahang makagawa ng ganyan. So mismong may gawa ng ano no Davao City na propaganda. Hindi niya talaga akalain na mag-boom ang Davao City this early no. Hindi pa nga tapos yung mga coastal roads natin, mga bypass roads, pero wala na. Naunahan na tayo ng boom. So nagkakaroon na ng congestion, traffic. Diba? Wow, Davao. Thank you for watching.